Okay. I think one of the sweetest time every day para sa ating church ay yung umaga na tayo po ay nagpipray. And siguro, ang natanggap ko lamang na kahilingan, wala pa atang 20 katao ang nagbigay ng kanilang mga prayer request. Okay? Meron mga panalangin na hindi ko na po na ipanalangin kanina, pero I have mentioned some of them. I mean, they gave me or they sent their prayer request a little bit late, but I was able to pray for them. If you are serious with your life, you need to be serious in your prayer life. Kaya nga po, nung ang ating church ay many years ago, ay pupugak-pugak. Ang lagi kong pahayag, mahihirap na nga tayo, di pa tayo nagpipray. And that is a legitimate complaint. Yan po ay wastong reklamo ng pastor yun. Na mahirap na nga tayo, di pa tayo nagpipray. Okay, if we are in need, in fact, the reason, according to the Bible, we are in need because we ask not. So I would like to encourage everyone to participate in our morning prayer. You know, sinisikap ko po, I will finish the prayer in less than, at least, more or less 15 minutes. Pero sa 15 minutes na po na yon, marami na po tayong na-accomplish sa pananalangin. Let's go to 1 Thessalonians chapter 5. Sister Mariel, meron bang hanky dyan? Or tissue na lang? Let's start reading from verse number 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. May the good Lord bless the reading of His Word. Sumingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa gabing ito that you have brought us to worship you, to pray, and to study your word. Bigyan niyo po kami ng pangunawa. Tanggapin namin ang iyong mga salita sa aming puso.
at magsilbi po itong tagapagbago ng aming pag-iisip, Panginoon. Tulungan niyo ako sa pangangaral, tulungan niyo ang bawat isa makikinig. At sa lahat ng aming gagawin, maluwalhati po kayo, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito'y aming dalangin. Amen. Maupo ang lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay isang aral na kahit po tayo tumanda na, dapat manatili sa atin. Nagawa ba ang aking PowerPoint? Okay, let's start. The title of my message is How to Behave in the Church. Pagsalitang behave, mga kasama, ay hindi lamang po yung ating kilos, kundi ang kilos po kasi ay itinutulak ng nilalaman ng ating isip at puso. So to deal with the behavior, yung actions lang, it is just like cutting off the weeds without dealing with the roots. Parang pinuto lamang natin po ang damo, pero hindi natin sinolve o nilutas ang pinakaugat ng damo. Kaya we will be going deeper into our behavioral issues. Now let me start with reminding you about what the church is, or anong dapat na maging tingin natin sa church. Una sa lahat, I would like to remind you na uso po ito during the pandemic. Church is essential. Church is essential. Ibig pong sabihin, mga kasama, ang iglesia po ay mahalaga. Nauso po ito noong panahon ng pandemic dahil sa utos ng gobyerno na patigilin ang lahat ng pagsamba, na para bagang ang pagtitipon ng iglesia ay kasiyahan lamang o isang uri ng kaaliwan. Pero alam natin, mga Kristiyano, na ang church is essential. If we are going to lose our church, malaki po ang magiging dagok. Kaya nga, mga kasama, sa mga members ng ating church na hindi seryoso pagdating sa pagsamba, sa pagdalo sa mga pagtitipon, isang araw, ipadadama ng Diyos sa inyo kung gaano kahalaga ang church. In a very negative way. But let me remind you, church is essential. It is essential because the church was created by God for the good of His people and for His glory. Ang iglesia po ay itinatag ng atin pong Panginoon. By the way, ang church is not the building, it's the institution, it's the people, together with the pastor, leaders, and the members. The church was created by God for the good of His people. Nilikha ng Diyos ang kanyang iglesia para sa ikabubuti ng kanyang mga tao, ng kanyang mga anak, and also for His glory. Ang main purpose ng church ultimately ay ang maluwalhati natin ang ating Panginoon. Now here is now the thing. It is extremely sad when believers neglect or ignore the local church. Lubhang nakalulungkot pag ang mga mananampalataya ay kanilang hindi pinapansin, that's the word ignore, o di kaya pinababayaan ang lokal na iglesia. I just hope and pray that you are not happy seeing empty seats, vacant seats. Wag po sana tayong maging masaya o binabaliwala na lamang natin na mayroon pong mga upuan na wala pong nakaupo. Now, ang argumento ng iba, kasi ang church natin hindi perfect. Wala ho kayo makikitang perfect na church. No family is perfect. Do you agree with me? No family is perfect. And no local church is, you cannot also find any local church na perfect. In fact, ang aking payo sa inyo, if ever you find a perfect church, kung mayroon man kayong makitang isang perpektong iglesia, wag na wag kayong magiging member sa church na yon.
Because the moment your name will be enrolled into the membership roll and you become a member of the church, I would like to tell you, the moment you become a member of the church, that church stopped to be a perfect church. Why? Because no Christian is perfect yet. No family is perfect, no local church is perfect. But listen, but without a family, no matter the imperfection of the family, to protect him and provide for him, a child would suffer and die. Bagamat ang ating kani-kaniyang pamilya hindi perpekto, pag nawala si tatay sa buhay ng isang anak, nawala si nanay, maniwala kayo mga kasama, mawiwindang ang buhay ng mga anak. They will suffer or even die. Kaya mabuti sa mga anak, kayong mga bata, na bata pala, ngayon pa lamang ma-realize ninyo kung gaano kahalaga ang inyong mga magulang sa inyong buhay. Ganon din po ang church. Alam niyo po, ang anak po ng Diyos, the child of God, needs the church family if he is to grow. Ang isang anak po ng Diyos, kailangan niya ng church kung nais niyang lumago. Kailangan niya ang church kung gusto niyang umunlad ang kanyang mga spiritual gifts. Ito yung mga spiritual na abilidad na maglingkod sa Panginoon. Kailangan niya ang iglesia para siya'y makapaglingkod sa Diyos. Higit pong totoo ang kasabihan, no man is an island para sa isang Kristiyano. Gusto ko pong maintindihan po ninyo, sa Biblia po, walang Kristiyano na unchurched. Walang Kristiyano na hindi kabilang sa iglesia. Except one na nakita ko sa Bible during the New Testament times. Yun po ay walang iba kundi yung magnanakaw na kasama ni Kristo na naligtas. Wala na pong panahon para siya'y mabautismuhan. Wala na pong panahon na siya po ay sumama sa isang church, sa church ng ating Panginoon. There was no more time for him. Pero naniniwala po ako, if he has the time and opportunity to be part of the church, that criminal who got saved on the cross of Calvary would have been a part of the church, grow in the church, develop his gift in the church, and serve the Lord with the church. Sa church, mga kasama, marami pong mga tao. At ang dahilan po, ang mga taong ito ay nasa church ay dahil po sa ating Panginoon. Yan po ang dapat nating tandaan. Ang magnet na nagdala sa atin sa church, hindi ang pastor. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. And the Lord added to the church such as should be saved. Ang nagdaragdag po ng tao sa church ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So the reason why we are here in the church is because of the Lord. And it is also because the church is the Lord. Sapagkat ang iglesia po ay sa Panginoon. Siya po ang nagdagdag ng mga tao sa iglesia. At yan po ang tanging dahilan why we are in the church. It is because of the Lord. If you are here only because of your parents, mababaw po yun. Kaya nga, lagi kong kinakausap ang mga bata, nandito kayo sa church dahil sa Panginoon. Pag namatay ang inyong magulang o wala na ang inyong mga magulang o nasa hanap ang inyong magulang, kung dahilan lang ninyo ay ang inyong mga magulang, then you will not be found in the church and services. And so, there are many people, and these people come to assemble themselves because of the Lord. Now, sino po ang mga tao sa church? Well, first of all, nariyan po ang mga church leaders. At para maging maayos ang ating asal, gusto ko pong mangaral sa aking sarili
at maintindihan po ninyo ano ang tungkulin ng mga church leaders in the church. Ano po ang mga responsibilities of church leaders? Now, first of all, can you go to the next line? The responsibilities of church leaders. Una ho, church leaders are laborers. Alam nyo, ang salitang labor, hindi lamang po work yan, hindi lamang trabaho, but it is a toil to the point of exhaustion. Sa isa pong libro na isinulat, dati, ilang libo lang ba yun? I think 10,000 Bible illustrations lang ata. Yung huling sinulat nung kapatid ng may-ari ng Grace Christian College. Sikat po yung kanyang libro, 15,000 na ang sermon illustrations. Isang libro po yun na mayroong 15,000 sermon illustrations. Doon po sa kanyang illustration na paliwanag patungkol sa trabaho ng pastor, kanyang dinescribe ang trabaho ng pastor as a labor. Nasabi niya, ang isang oras na pangangaral ay katulad ng 8 oras na pagtatrabaho ng isang obrero. It is equivalent to 8 hours of hard labor. 1 Thessalonians 5 verse 12, nakalagay dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Hindi po ginamit ang salitang who work among you. It is labor. It is toiling to the point of exhaustion. Yun pong nagtatrabaho ka ng matindi hanggang hapong-hapo ka na. Sa Tagalog, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. May tanong po ako, why is the work of the pastor considered a labor? Bakit po ang trabaho ng isang pastor ay itinuturing na pagpapagal? Mas mabigat pa sa trabaho. Now, let me bring you to Acts chapter 20, verse 28. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga pastor sa Efeso. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Now, I want you to look at those words, to feed the church of God. Alam po ninyo, sa King James Version, ang ginamit po, pakainin ang kawan ng Diyos. Pero in the Greek New Testament, yan pong ginamit po dyan ay mas mabigat. Hindi lamang po, ang pagpapakain kasi ay isa lamang sa trabaho ng isang pastol. Meron pong 3 gawain. The work of pastoring involves the following responsibilities. Number one is to tend the flock. Ano po ibig sabihin to tend the flock? To tend the flock meaning to take care of the flock. Alagaan mo ang kawan. Hindi lang pakainin, it's not enough. Alam niyo mga nanay, mga tatay, pag kayo'y merong mga anak, it is not sufficient na sinubuan mo ang iyong anak, binigyan mo ng pagkain ng anak, and that's it. Pag ang isang kagaya nung pamangkin ni Jonalyn, yan ay pinakain, ano mangyayari? Di ba makalat ang marumi mo ka, madungis. Pagkatapos pakainin, lilinisan mo yan, tututbrasan mo yan. And that's actually the very meaning of the word feeding the church of God. It means to tend the flock of God, to take care of the flock. Hindi ho sapat sa akin mga kasama na ipangaral ko ang salita ng Diyos. I must see to it that the words that was preached and heard by the congregants is applied into their lives. Pangalawa po, not only to tend the flock, to take care of the flock, to feed the church of God. Ang pakainin ang kawan ng Diyos. Anong ipapakain po sa inyo? Hindi ang opinyon ng sanglibutan, kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo, sana po ay magkaroon po tayo ng
kababaan ng pag-iisip pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit di nakakapasok ang salita ng Diyos at hindi tayo nababago? Dahil masyado tayong punong-puno sa sarili nating kaalaman. Lagi ko pong itinuturo si Pastor Josh. Sinabi niya, Pastor, naalala ko pong lagi niyong sinasabi sa amin nung kami ay mga tinitrain pa lamang na when we come into the study of God's Word, we must come with an empty heart and an empty mind. Yun bang walang laman? Kahit naman po ako How many times have I read mga passages in the Bible? Alam niya, pag yung halimbawa, binuksan ko ang salita ng Diyos at sinabi ko, ay, alam ko na yan. No, so I am coming into the study of God's Word with a filled mind. Pero teka, nariyan pa ba talaga yon? O it's just information. Baka informasyon lang. Hindi naging wisdom. Kasi knowledge, when it is applied, is called wisdom. Kaya hindi natin sasabihin, alam ko na yan, until you have applied it, until you cannot say you have learned the Word of God, until you have practiced it into your life. 1 Timothy chapter 5, verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Sinusundan ko pa rin po, why is the work of the pastor a labor, not just a mere work, or not just mere work? Sabi kasi dito, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they. Look at the next word, who labor in word and doctrine. Yung mga nagpapagal sa salita at sa doktrina. Hindi ho po pwede mga kasama ang preaching, pasigaw-sigaw ka lang. You need to labor into the Word of God. Every word na makita mo, inuunawa mo. Then you go to other verses looking for a related verses para lalong tumingkad ang kahulugan ng salita ng ating Panginoon. Let the elders that rule well be counted of double honor. And literally, the word double honor here, it's not just double respect, it is double wage. Kaya po, yung binabayad sa mga speakers, ano tawag po doon? Honorarium. And that refers to money gift. Let the elders that rule well be worthy of double honor. Now, pero this could not be invoked by all pastors because not all pastors rule well. Ang sinasabi ho rito, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Sa Tagalog ho, nararapat na sahod. Lalo na ang naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At pangatlo po, ang pangatlong trabaho, to tend, that means to take care. To feed, meaning to educate the people with the Word of God. And number 3, to guide the flock of God. Gabayan, alam niyo po, ang kailangan talaga ng tupa ay pastol. Huwag ho tayong masyadong palalo. Pag walang pastol, maliligaw ang mga tupa. Pakinggan po ninyo. Kung meron man po nagsabi, kaya kong mabuhay nang walang pastol, nang walang pastor, mga kasama, you are going against what the Bible says. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Tingnan po ninyo ang kalagayan ng mga tao pag wala po silang pastol. Ito sabi ng Biblia, Matthew chapter 9 and verse number 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted as were scattered abroad, and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nagdalang habag ang Panginoon na makita yung napakaraming tao. Bakit po? Sapagkat sila'y nanghihina. Kulang sila sa pagkain. Sila'y nagugutom. At sila'y nagsipangalat. In other words, wala po silang direksyon sa buhay. Sila'y mga ligaw. Ano ang dahilan? What is the reason? Ang sabi ng Bible, a sheep having no shepherd.
Kagaya ng tupa na walang pastol. Again, now this goes against some of the mindset of people. Ito po ay taliwas sa iniisip ng marami na mga palalong, I hope they are Christians, na kahit walang pastor, mabubuhay ako. Ba't ba nawawala ito? Alam nyo, ang palalong isip, palulubugin po ni Kristo yan. At kung ang palalong isip ay hindi bababa sa ating Panginoon, ibabagsak ng Panginoong Diyos yan. Now let us go to the second work. Church leaders are laborers. Number two, church leaders are God-appointed overseer. Still in verse 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Napansin po ninyo anong posisyon ng pastor? Over you in the Lord. Ano po ibig pong sabihin? A bishop then must be blameless, a husband of one wife. What is a bishop? It's an overseer. Siya ang tagapangasiwa. Sino ang nagtalaga sa kanya upang mangasiwa? Ang nagtalaga sa kanya upang maging tagapangasiwa ay ang Panginoon. Kaya nga po sinabi dito, church leaders are God-appointed overseer. Darating ang panahon, maniwala kayo, mawawala ako. And you will be needing a new pastor. Alam nyo, naalala ko po, nung si Pastor Arias, ang aming pastor, meron ho mga miyembro na laging binabatikos ng patalikuran si Pastor Arias. Alagi nilang meron sila laging sinasabi laban sa pastor. Noong si Pastor Arias ay nag-resign as pastor at pumalit si Pastor, why is this? It's not consistent. Ayusin nyo nga, masyadong matalas, bawasan mo treble. Nung pumalit si Pastor Mac Manay, ang naging salita naman nila, pinupuri na nila si Pastor Arias. Kaya, sabi ni Pastor, may binabasa madalas si Pastor Mac Manay, na ako'y bata pa lamang at siyang bagong pastor, lagi niyang binabasa, as a rule, man is a fool. When it is hot, he wants it cold. When it is cold, he wants it hot. Alam po ninyo, huwag tayong masanay na you criticize your leaders behind their back. It is good to talk personally to the pastor. Pastor, meron po sana akong tanong. Kaya doon ako nagtaka. When Pastor Mar Arias was our pastor, he was being criticized. He was being despised. Nung nawala si Pastor Arias, si Pastor Mac Manay na, alam niyo, ugali ng tao yan. Kagaya rin naman sa Pilipinas, sa politika. Walang satisfaction, walang contentment. Now, pastors oversee the church. How does he do it? Paano niya po ginagawa? Hebrews chapter 13, verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls. In-underline ko po ang overseeing. Ang sabi ng Bible, for they watch for your souls. Ang trabaho ng pastor ay bantayan ang inyong kaluluwa. Pag nakita ng pastor na mayroong panganib sa inyong kaluluwa, bibigyan kayo ng warning, sasawayin kayo, dahil trabaho ng pastor yan. They watch for your souls. As they that must give account. And I must do it. Why? Dahil, hindi naman kapwa ninyong miyembro ang mananagot eh. It's me.
Ako ho ang mananagot pag may nangyari kay Earl. Kaya nangangahas ako sa buhay ni Earl na bantayan ang kanyang buhay, sawayin pag mayroong mali sa kanyang buhay, gabayan siya pag siya'y nalilito o naliligaw sa kanyang mga lakad, tungkulin ko po yun na bantayan ang kaluluwa ni Earl and for that matter, ang lahat ng mga miyembro. Pero mayroon pong, at dapat nating maintindihan, their mandate and authority comes from the Lord. Ang kanilang mandato, ang kanilang kapangyarihang mamahala o mga siwa sa iglesia, hindi po iyan nanggaling sa church. Nanggaling po yan sa Panginoon. Ang tunay na pastor, ang mandato niya, nanggaling sa Panginoon. Now, think for a while. Noon pong si Samuel ay inutusan ng Panginoon na pumili ng susunod na hari. Alam niyo sabi ng Panginoon kay Samuel, humanap ka ng hari para sa akin. Hindi niya sinabi, humanap ka ng hari para sa Israel. Alam niyo ano ang karunungan na ang authority ay nanggaling sa Panginoon at hindi sa church? Kasi kung sa church nanggaling ang authority ng pastor, ang mangyayari mga kasama, you will be my boss. Pero the authority comes from the Lord. And therefore, I should be faithful to God before I will be faithful to you. I will be obedient to God before I will be obedient to the will of the majority of the church members are over you in the Lord. Pastors, pero paalala, at lagi dapat maalala ito ng mga pastor, pastors are not lords, but servants under the leadership of the Lord Jesus Christ. Ang mga pastor ay hindi Panginoon, kundi mga alipin sa ilalim ng pangunguna ng atin pong Panginoong Kristo. 1 Peter 5:3, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Huwag maging Panginoon sa pag-aari ng Panginoon, kundi maging halimbawa sa kawan. Pangatlo po, na tungkulin ng pastor, church leaders, admonish believers. Verse 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. And notice the next, and admonish you. Now, the word admonish means to warn. Or, mas babawan pa natin, to put into mind. Magpaalala. Magbigay ng babala sa mga miyembro. Tawag ko po dito, this work is a corrective work. Sa ilan, maselan po ito kasi mayroon pong mga tao na ayaw magpasaway. Lalo na po ang mga palalo. Sa Bible po, ang taong di nagpapasaway ay hangal. But again, kaya nga ang pastoral work is not for cowards. Hindi para sa mga duwag. This is a corrective work. Now let me cite 2 examples. In Ezekiel chapter 3 verse 17, ganito po ang pahayag ng Panginoon kay Ezekiel nung siya po ay gawing watchman o tagabantay ng bayang Israel. Son of man, I have made thee a watchman. A pastor is a watchman. Your pastor is your watchman. I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, anong trabaho niya? Number 1, hear the word at my mouth. Because the word of correction, which Ezekiel must employ,
in serving as a watchman over Israel is the very word of God. Kaya sabi ng Panginoon, hear the word at my mouth. And that word is a word of warning. Sabi ng Panginoon, give them warning from me. Bigyan niyo sila ng babala galing sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, alam niyo, there is no positive warning. Warning is always negative. Kapatid, mag-iingat ka. Meron diyang nag-aabang sa iyong tukso. That's a negative statement. And I have experience na sabihan ako na narrow-minded, makitid na ang isip ni pastor, negative si pastor, because I'm giving warning. Kayong mga magulang, you need to give warning to your children. You need to tell them. Huwag niyong gamitin ang inyong cellphone, ang inyong gadgets sa pangliligaw o magpaligaw. Ay, isipin mo, kung anak mo 13 anyos, may boyfriend, may girlfriend na. Malaking problema yun. That's a big problem. Huwag niyong sasabihin, ay, lalo na pag babae, naku po. Kaya pag tinatanong ako ni Sister Marel, ano ba ang gusto kong anak, babae o lalaki? Actually, mga kasama, masarap din ang lalaki. Kasi ang lalaki, pero mahirap din po ang lalaki. Kasi ang lalaki malikot, matigas ang ulo, mas matigas ang ulo niyan. Pero mas mapanganib ang babae pag nagdalaga. Kaya alam niyo, mga kapatid, lagi niyong pakatandaan ito. History will repeat itself if you did not learn from history. Mauulit at mauulit ang kasaysayan kung hindi tayo natuto sa ating kasaysayan. Yan po ang sabi ng isang historian. Pero let me say what the Bible says, what you sow, you will reap. Now, is that absolute? No. Kasi kung may naitanim tayong mali, ano ang solusyon mo dyan? Patayin mo yung masama mong naitanim. Uproot. Yung naitanim mong mali. Yung mali mo. Kaya alam nyo, humahanga ako sa mga magulang na hindi sila nahihiya. Kasi may mga anak na talagang, alam mo ninyo, mayroon ng mga anak na hindi nag-iisip anong sinasabi sa magulang eh. Bakit kayo, mami? Alam niyo, sabihan ako ng anak ko ng ganyan, ready akong sumagot. Si Jeremy, nung maliit pa siya, ang bato niya sa akin, Dad, parang hindi ka naman dumaan sa kabataan. I was ready to answer him back. And the reason why I warn you, because I have been through it. I know the danger. Nakaranas ako ng mga kamalian. That's the reason why I am telling you, do not go into this route in life. Kaya matakot sa inyong mga anak. Alam nyo kasi, sa pagtuturo natin sa ating mga anak, dapat lagi nating kasama ang Diyos. Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Kuminsan, pag may naririnig akong practical wisdom sa pagdidisiplina sa mga anak, well, minsan nakakatuwa eh. Pero if it is your wisdom only and not God's, maniwala kayo, may hangganan yan. The only effective way of disciplining your children is teaching them or discipline them according to the Word of God. At yan ang yabang ng mga magulang. Pinalaki ko ang aking mga anak ng ganito. Maniwala ka, darating ang panahon, iiyak ka. Kasi kapos ang iyong pagdidisiplina. You teach them the Word of God. You discipline them according to the Word of God. May mararating na mabuti ang iyong mga anak. Acts 20 verse 31 is another example. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears.
What a watchman. Can you imagine si Paul sa kanyang ministry in the city of Ephesus, sabi niya, kaya nga, watch and remember, bantayan ninyo at alalahanan ninyo na sa loob ng 3 taon, hindi ako tumigil to warn you. Can you imagine? Hindi ako tumigil na bigyan kayo ng babala night and day with tears. And we studied the first letter of Christ to the 7 churches was the church in Ephesus. Ano nangyari sa kanila? They have left their first love. Ang banta ng Panginoon, pag hindi kayo nagsisi, I will remove the candlestick. And that's the local church. Listen carefully. When we are unrepentant, may kalalagyan tayo. Let me go to number 2. The responsibilities of church members to their pastor. Kasi ang behavior natin magiging mali pag hindi natin alam ang itinuro ng Biblia ng Now, you can now expect, Pastor, ang trabaho mo ganito labor. The pastor is a laborer, the pastor is an overseer, and the pastor is a giver of admonition. Pag hindi ako nagbibigay ng babala, pinababayaan ko lang kayo, makinig kayo ng maigi, mga kapatid. Kung hindi ko kayo binibigyan ng warning, I do not love you anymore. Kilala ko po sarili ko Kilala ko sarili ko. Pag ako'y nanahimik na sa isang miyembro, give up na po ako nun. Isang araw nga, sabi ko kay Josh, alam mo Josh, kung minsan, napaka-frustrating magpastor. Pero sa isang banda, kung minsan, alam nyo kaya, ang gawain ng pastor na kinakausap kayo, winawarningan kayo, sinisita kayo, pinapagalitan. Alam nyo, ginagawa ko nun? Para maintindihan po ninyo, I am standing before the gap. Kagaya ni Moses, namamagitan siya. Pero once that person is no longer in the gap, yung nasabi ko kay Joshua, kung minsan parang gusto ko na, Panginoon, tatabi na muna ako, kayo na po bahala sa mga taong matitigas ang ulo. Kasi alam nyo, kaya minsan nasasabi ko yon, kasi hindi ninyo alam gaano kahirap ang pakiramdam ng pastor na mayroong mga miyembrong hindi sumusunod sa Diyos. Mayroong mga miyembro na hindi mabuting miyembro. Mayroong mga miyembro na instead na naging encourager and encourage pa rin for the longest of time. May mga miyembro instead na positive, laging negative. Instead na optimistic, pessimistic. So let us go now to the responsibilities of church members to their pastor. Number 1 is to know them. Alamin nyo naman sila. Alamin ninyo ang mga nangyayari. To know them meaning, do not ignore nor neglect your pastor. Yan po sinasabi rito sa verse number 12, and beseech you, brethren, to know them which labor among you. To perceive what's going on sa buhay nila. Hebrews 13:7, may katulad na salita. Remember them which have the rule over you. Alalahanin ninyo sila na mayroong pamumuno sa inyo, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. And the word remember here means, can you go to the next line? To remember them means to be mindful of your leaders. Alalahanin ninyo ang inyong mga pinuno. Hindi lamang one-sided yan It's not a one-way relationship. Well, I think of you, when I pray for you, dapat reciprocal ang relationship. Yan ang tinuturo ng Biblia. Ikalawa, to respect them and value them for their work's sake. To respect them. Look at verse
Look at verse number 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake. Alam niyo ano ibig pong sabihin nito? Let me explain this by throwing another question. How are we to respect them, the leaders of the church? Sabi ho ng Bible, to esteem them very highly in love for their sake, for their work's sake. Igalang sila ng mataas, alang-alang sa kanilang trabaho. Thirdly, to obey and submit to your pastor. That's found in Hebrews 13:17. Naalala ko po, bata akong pastor, and I heard a young man, bakit ko susundin si pastor? Tao lang siya. Parang tama, pero hangal na salita yun. Tanungin ko kayo, ang tatay nyo ba't nanay, sinusunod nyo? Kung susundan ko ang argumento ng taong yon, kung tatanungin ko siya, sinusunod mo ba tatay mo, nanay mo? Opo. Bakit? Ba't mo sinusunod? Tao lang yon. Yun bang teacher? Kayo mga teacher dito. Itong gobyerno natin, sumusunod sa Amerika eh. Halos tinanggalan na ng karapatang mamuno ang mga guro. Hindi ko nga maintindihan. Ang taas-taas ng requirement ng gobyerno sa mga guro, pero tinanggalan nila ng karapatang magdisiplina ang mga guro. Alam niyo, matutulad tayo sa Amerika. Huwag kasi kayong maniwala kagaya ni Dilima. Isipin ninyo si Dilima, ang sabi niya sa media, anong klaseng gobyerno ang gobyernong ito ni Duterte? Kinakatakutan ng mga tao. Natural. Pag ang mga magulang hindi kinakatakutan ng mga anak, ang guro hindi kinakatakutan ng mga estudyante, ang pastor hindi kinakatakutan, di ginagalang ng mga miyembro, ano pa? To obey and submit to your pastor. Obey them that have the rule over you. Sundin ninyo. Silang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Sabi ko nga po, sa mga anak, meron hong mga anak pag sinabi mo, kuya, pumunta ka na doon sa bukid, magtrabaho ka. Lalakad na agad yun. Pero mayroong anak, na para siyang inutos mo, nakikipagdebate pa. Bakit? Meron pa akong assignment. Meron pa akong ganito. Pero, nung siya'y inutusan, hindi naman siya nag-assignment. Naglalaro. Sino dito nag-ML pa? Taas ang kamay. Sino dito naglalaro pa rin ng online games? Sige, pagsubok ito kung tayo mga totoo o hindi. Sino? Alam naman ng Diyos yan eh. Sino? Taas ang kamay. Taas. Taas. Sino pa? Taas-taas nyo kamay nyo. Ano ba nahihita nyo doon? Ito nga si Lucky, di na ito nagka-choir eh. Tinatamad ka daw. Totoo ba yun? Ano bang dahilan yun? Mali! Di ba kayo nahihiya nun sa Diyos? Paglilingkod sa Panginoon, sasabihin ninyo, tinatamad kasi ako. Gusto ko kayong bigyang babala. Mag-ingat kayo sa inyong mga sinasabi. Pakinggan ninyo sa Mateo 12. Kasi akala natin mga kasama, words has no bearing in the eyes of God or before the ears of God. Matthew chapter 12. Verse 37.
Basahin ko po sa Tagalog. Alam niyo, mag-iingat tayo sa binibitawan nating salita. Sisingilin tayo ng Diyos. Matthew chapter 12, verse 37. For by thy words shalt thou be justified. Sa pamamagitan ng iyong salita, ikay aariing ganap. Ibig sabihin, aariing ganap, ipahahayag na ikaw ay matuwid. And by thy words thou shalt be condemned. Remember this. God is listening not only to our loud statements, but on our whisperings as well. Sa ating mga binubulong. Ito si Reden, doktor to dati ng Dota eh. Diba, Reden? Ha? Alam ho ninyo, ang hindi nakabalik sa church, yung mga adik sa Dota, na pag sinasaway ko, nagagalit pa sila. Hindi na nakabalik sa church yun. At nakita ko yung mahilig sa Dota, mga rebelde. Ano ba ang Mobile Legend? Hindi ba in-improve yan na Dota? Ginawang mobile? Ano mga pangalan ng karakter, Brad? Sabihin mo sa akin. Tingnan natin. Kasi dati, naaalala ko, Apollyon, di ba? Tama? Apollyon, pangalan ni Satanas yan. Ano mga pangalan? Alam nyo, kung kayo magpapatuloy pa rin, sino mga naglalaro? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga naglalaro. Jace, nagtaas ka ng kamay. Taas mo kamay mo. Sino pa? Sino pa? Pag yan ipinagpatuloy nyo pa rin, you are confronted already. Huwag kang tatawa, Earl. Hindi ito nakakatawa. You have been confronted in public about this matter. Lucky, stop those games. Kayong mga bata pa, huwag mangliligaw. Kayong mga bata pa, huwag magpapaligaw. Yan ba naman pagdidibatihan pa natin? 14 anyos, 15 anyos, magbo-boyfriend kayo, anong gagawin ninyo? Minsan hindi nyo siniseryoso ang itinuturo sa inyo. Alam niyo kung makakabuti sa inyo yan, pati ako maglalaro. Pero hindi naman nakakabuti. Nagpupuyat kayo. Kasi naman mga magulang, kung ang inyong mga anak nagpupuyat, kumpiskahin nyo yung mga gadgets. Patayin ninyo yung modem. Hindi ko alam bakit. Ayaw nating matuto yung ating mga anak na sumunod. Let us proceed. So to obey. Now let me go now to the third major part, the responsibilities of the church to her members. In other words, together, the pastor and the members have responsibility to the members of the church. Ano po ang ating responsibility? Number 1, be at peace among ourselves. Mamuhay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. First Thessalonians 5:13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among ourselves. There are related verses na makikita po natin na ang turo ng Biblia pagdating sa kapayapaan,
Hebrews 12:14. Alam nyo, I just hope and pray that we have set the standard tonight. We had confronted. Noong kami ay nasa Camarines Sur, nagsasawayan yung mga kabataan. Nandiyan si Pastor, naglalaro pa kayo. Naalala mo yun, Jace? Pero naglaro pa rin kayo. Pinabayaan ko kayo dahil gusto ko magkaroon kayo ng tamang pagpapasya. Sino kasama mo nun? Si MM, tsaka Hebrews 12:14, follow peace with all men. Ang ibig pong sabihin ng follow means to pursue. Habulin natin ang kapayapaan sa lahat ng tao. Sa Ephesians 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Dapat mapayapa tayo. Pero saan ba nanggagaling ang kapayapaan, mga kasama? Sa puso. Pakinggan niyo po ang Isaiah 32, talatang 17. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Ang ugat ng kapayapaan ay katuwiran, righteousness. When you live righteously, magkakaroon po ng kapayapaan. Pero halimbawa po, tayo lahat dito, may mga itinatagong kasalanan, may mga tinatagong sama ng loob. We are in the gall of bitterness, sabi ni Peter doon ni Paul sa isang kalaban ng Ebanghelyo. Hindi ho magkakaroon ng kapayapaan. The heart first must be dealt with bago magkaroon ng kapayapaan. So una, be at peace among ourselves. Responsibilidad natin yan, na sa ating iglesia, ang maghari ay kapayapaan. Hindi ho ibig sabihin nito na yung mali, hindi na natin sisitahin. Maling kapayapaan yun. Dapat nating sitahin ang mali dahil yun pong kasalanan ay ugat ng kaguluhan sa church. Ikalawa, letter B, warn the unruly. Yan po nakalagay sa verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Ano ibig pong sabihin ng unruly? Literally, ibig sabihin, the persons who are out of line. Hindi ba, I don't know kung uso pa ba ang Cub Scout sa mga maliliit na bata, and then pagdating ng grade 5, grade 6 hanggang second year, luma pa ako 8th grade ay merong Boy Scouts. Hindi ko alam kung may CAT, pero kahit naman di ka sumali sa ganon, I don't know kung pinapipila pa kayo kasi nung kami mga bata pa, lagi mayroong flag ceremony by section or by grade level na kapila, and then sasabihin, ano tawag nun, Mariel? Arm forward race. Tama ba yun? Bakit? To keep the right distance. Para tuwid. Tama yun ang purpose nun Tama ang distansya at matuwid ang pila. Literally, pag sinabing unruly, out of line, manggugulo, disorderly. Pero, again, gusto ko pong paalalahanan kayo, pagliko ang puso, kahit tama ang muka, liko pa rin ang buhay. Bigyang babala ang manggugulo. Sumunod, encourage the faint-hearted. Yan po nakalagay dyan, now we exhort you, brethren. Sinong kausap dito ni Paul? Hinihikayat namin kayo, mga kapatid. Bigyang babala ang mga manggugulo. Comfort the feeble-minded. Mahalagang maintindihan natin ano yung feeble-minded. Sa ibang version, ang ginamit, timid. Mahina. Pero ang literal meaning ng salitang faint-hearted is small-souled. Isang tao na maliit ang kaluluwa.
Yan po ang literal meaning ng salitang feeble-minded. Madaling ma-offend ito, mga kasama. Small-souled eh. Maliit ang kaluluwa. That's the literal rendering. Hindi lamang po yan, encourage the faint-hearted, literally the small-souled, and then support the weak. Verse number 14 pa rin, support the weak, sabi po riyan. Suportahan natin ang mga mahihina. Hindi ho lahat malakas. Hindi ho lahat malakas. Suportahan natin ang mga mahihina. Kanina, habang iniisip-isip ko to, ano ibig sabihin ng taong mapagpakumbaba? Ang taong mapagpakumbaba ay may kakayahang kilalanin kung ano siya, ang tunay na siya. And it takes humility to say, mahina ako spiritually. Dahil bahagi ng, hindi po ibig sabihin mataas ang inyong pinag-aralan, malago kayo. Hindi po ibig sabihin na magaling kayo sa sanglibutan. Maayos kayong Kristiyano. Totoo niyan. Pag mataas nga ang ating pagtingin sa ating sarili, hadlang yan kung bakit hindi tayo lumalago sa ating buhay Kristiyano. Let us support the weak. Romans 15 verse 1, nakalagay po rito, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Sabi rito, tayong mga malalakas ay dapat batain natin ang kahinaan ng mga mahihina at huwag ang sarili natin ang bigyan natin ng kasiyahan. Support the weak. Letter E, be patient with everyone. What is the other English phrase na ginamit about the word patient? Long suffering. Long suffering. Sorry po, hindi ko na ilagay yung verse. Be patient toward all men. Maging matiisin po tayo sa bawat isa. In other words, hindi tayo nagtatagaan sa church. Letter F. Magkarugtong po ito. See that none evil for evil unto any man. Do not pay back evil for evil. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Actually, mga kasama, hindi pa ako gumaganti talaga eh. Totoo lang. Akala nyo, gumanti na ako. I defended myself, pero hindi pa ako gumanti. Kasi pag ako'y gumanti, mga kasama, tatanggap sila ng sulat galing sa korte. Hindi pa ako gumaganti. Buhay na buhay pa ho ang mga kaso. Hindi pa ako gumaganti. Hindi ho ako pinag-usapan. Winasak ako. If you were on my shoes, palagay ko magwawala kayo eh. But I considered the church and His Word. Pero kung minsan po, naiisip ko, pinaratangan ako na ang lahat ng ari-arian ng church nasa pangalan ko. Pinakitaan sila ng SEC registration, sagot ng isang tao, recently lang yan, kasi nagka-problema na. These are people ano kaya kung kayo ang nasa kalagayan ko?
Pero kung halimbawa magdemanda ho ako, it is lawful. Siguro may nagpayo sa kanila, itigil nyo yan, hulog na hulog kayo, ilang counts of cyber libel yon. Alam nyo ba, napakabilis ang cyber libel? Pero may prescription po yan. Palagay ko, nananalangin sila na wala akong gawin hanggang October. Pero it is lawful kung gagawin ko po. Hindi ho ako pinag-usapan. Isipin ninyo, nagtitipon pa rin sa mga pastor laban sa akin. Anong ginawa ko kay Pastor Felix? Ba't ako gaganunin ni Pastor Felix? Ba't ako gaganunin ni Noel? Ba't ako gaganunin ng mga pastor? Anong ginawa ko laban sa kanila? Kaya nga nagbibiro ako sa mga pastor, awayin ninyo ako, umalis kayo sa AIT, huwag kayo makipag-fellowship sa akin, tutulungan kayo. Pero anong ginawa ko? Ginawa na ako ng masama. Hindi ho ako pinag-usapan. Winasak po ako. Pero hindi man sila nagtagumpay. Minsan nakakapag-isip ako, minsan nakakabulong ako, Panginoon, kailan niyo po ako ipag-iiganti? Kasi ang Diyos pong mag-iiganti, hindi naman ako eh. And that is the reason why I'm not yet doing anything for them to feel the heat. Do not pay back evil for evil. Alam niyo kung may sama kayo ng loob sa isa't isa rito, mayroon kang sama, listen, approach the person who offended you. Papaano po? In private. Just the two of you. Just the two of you. And then sa inyong pag-uusap, you need to listen. It's like a hearing. Gusto mong mapakinggan. When I said, halimbawa, na-offend ako kay Brother Ronnie, I go to Brother Ronnie. At sinabi ko, Brother Ronnie, na-offend ako dahil ganito, ganito, ganito. Sabi ni Brother Ronnie, Pastor, hindi po ganyan ang pangyayari. Hindi po ganoon. Ah, ganoon ba? So, kung napakinggan ko na, o di kaya kung sakali man si Brother Ronnie gumawa talaga ng masama, pero at the end of our conversation, sinabi niya, Pastor, sorry po. Kung nasaktan ko po kayo, patawarin niyo po ako. Tapos na yun. Sumunod ho. Letter G. See that none render evil for evil unto any man, but ever, notice the word ever, all the time, follow that which is good. Sa lahat ng panahon, ang susundan natin kung ano yung mabuti. Hindi po iyong iwawaksin natin ang kabutihan at hahayaan natin yung ating emotion to overrule what is good. The word ever, ang ibig sabihin, all the time. Strive to do good. The word follow means pursue. Habulin mo ang mabuti, both among yourselves and to all men. Letter 8, always be joyful. Rejoice. Nandiyan na naman yung salitang ever. All the time. Always be joyful. Alam mo ninyo, wag nating bigyang dahilan. Alam nyo, marami din pa akong problema.
Iniisip-isip ko nga, daming heartache sa pagpapastor, pero bahagi yan eh. Bahagi. Pero sana ma-realize nyo yan, mga miyembro. Na when you are not doing well as a church member, someone is suffering. Yan ang sinasabi ni Paul sa Hebrews chapter 13, nang sinabi niya that he may do it, that they, as they that must give account, that they may do it with joy. Alam niyo, masarap po yung nagpapasar ka, masaya ka eh. Bakit? Kasi nagsisikap tayong gawin ng mabuti. Huwag ho tayong pabigat. Ako ho'y nakikiusap sa inyo. Gusto kong mulatin kayo. Huwag ho tayong maging kabigatan ng church. Kundi tayo po ay maging tagabuhat. Alam niyo, yung kabigatan ng church, ito yung mga tao na ang iniisip lagi ay sarili. Sumunod po, always be joyful and pray without ceasing. Kaya po sinasabi ng mga disciples, prayer is like breathing. Praying is like breathing. You don't stop breathing. Di ba? If you stop breathing, you will die. Apnea ata tawag nila dyan. Yun hong kaibigan natin sa Amsterdam, merong pinescribe sa kanya na isang kagamitan to monitor yung kanyang breathing pag siya'y tulog. Dahil maraming mga tao, pag may apnea, tumitigil nilang kanilang puso sa paghinga. Ganyan po dapat ang ating pananalangin, walang tigil. It's natural. It's natural. Another behavior na dapat ma-develop sa atin, let's be thankful in all circumstances. Maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Masagana o naghihirap tayo, let's be thankful to God. Letter K, do not quench or suppress the Holy Spirit. Alam niyo, ang Holy Spirit, gabay natin yan. Pag mayroong ipinagagawa sa ating mabuti, the Holy Spirit will encourage us to do good. Pag may naiisip tayong masama, the Holy Spirit will stop us from doing what is evil. Kaya yan ang sinasabi ng Bible, do not quench or suppress the Holy Spirit. Letter L, do not despise prophesyings. Don't scoff at it. Wag mong hahamakin ang pangangaral. Lalo't higit pag ang pangangaral ay may kinalaman sa future. Maraming mga tao, they don't believe that God knows the future. Na alam ng Diyos ang mangyayari. Alam niyo, listen to this. Kung gusto mong malaman ang iyong kinabukasan, you look at the Bible. Tingnan mo ang itinuturo ng Bible. If you pray, you will receive. If you trust the Lord, you will be blessed. If we will give, then we will receive. If you will give abundantly, then you will receive abundantly. Nasa Bible lahat yan eh. Sinasabi ng Bible, honor thy father and thy mother that your life may belong here on earth. Igalang mo ang iyong ama't ina para humabang iyong buhay. Alam niyo mga kasama, gusto ko lang kayong bibigyan ng babala.
sa Biblia po, ang rebellion, yung pagre-rebelde, ay kasalanang nakamamatay. Your life will be short pag tayo po, by nature, mga rebelde tayo. Alam niyo, gawin po ninyo, pag halimbawa, may nakakaramdam tayo ng pagrebelde, una, tumigil muna kayo. Magbuntong hininga kayo. At pagkatapos manalangin, pagbulay-bulayan ninyo, yun bang ipinagagawa sa atin, tama o mali? You ponder upon the Word of God. Huwag ho maging natural sa atin, mga kasama, na we are always opposition. We always oppose. Ngayon, sa akin, wala naman pong problema yung opposition. Basta provided na pag nag-oppose tayo, may ipapalit tayo. Do not despise prophesying. Letter M, prove all things. Pakitanggal, dapat may test kasi yan. Prove and test all things. Hold fast what is good. Subukin natin ang lahat ng bagay. Alam niyo, mag-ingat po kayo, ha? Kung hindi kayo maingat, magkakasala kayo na hindi nyo inaasahan. I'll give you one example. Many years ago, meron ako nakakausap na tao. Pagkausap ko po yung tao, ba't ako nagagalit? Ba't nakakaramdam ako ng galit? Hanggang sa tuwing nag-uusap kami, ang tenga ko laging nanginginit. Tungkulin natin na subukin, ano ba itong pinagsasabi ng taong ito? Ingatan ninyo. Kami ni Sister Mariel, sa aming pagsasama, mahaba-haba na rin po ang aming nilakbay. Lagi kong sinasabi, kahit ako maingat akong magsabi sa kanya, ayoko na pag may sinabi ako sa kanya, magagalit siya. Yun bang, yung pinag-uusapan namin, mag-uudyok sa kanyang damdamin para siya'y magalit. Ako din naman sasabihin ko sa kanya, ingatan mo ang iyong sasabihin na hindi magpapagalit sa atin. Yan ang ibig sabihin, prove all things. Kasi mayroon ng mga tao, kung ano-ano sasabihin sa'yo. Naalala ko nung naging problema din dati, na umalis na po dito yun eh. Dito nag-i-standby sa amin, nag-i-standby sa mga kurunya, ano-anong mga pinagkukwento. Noong magkaputukan, sinisisi si Den. Kaya sabi ko kay Den, alam mo Den, alam ko naman din ang galing sa iyo ang mga basurang balita. Pero ang problema sa iyo, bakit mo pinayagan buhusan ng mga bulok at mga basurang kwento ang isip mo? Dapat nung nagkwento ng chismis, sinabi mo yun, huwag mo sabihin sa akin yan. Huwag mo sabihin sa akin yan. Hindi ko kailangan yung mga kwentong yan. Hindi, meron talaga din sa atin na tumatanggap tayo ng mga basura. So ano mangyayari? Ang chismis po, dalawa po yan. Yung chismoso, yung nagkukwento, chismoso po yan, chismosa. Pero wala pong chismis kung walang tatanggap. Yung tumanggap, chismoso, chismosa din yun. Pero pag nagchismis, sabihin mo, ano ba yan? Ano ba pinagkukwento mo? Prove all things. And then, ang kukunin mo lang yung mabuti. Yan ang itinuturo ni Apostol Pablo rito na behavior in the church. Subukin mo muna ang lahat. At panghawakan mo kung anong mabuti. Letter N, avoid all appearance of evil. Abstain from all appearance of evil. Iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan.
iwasan natin ang kasamaan. Ako po'y nananalangin, tulungan tayong lahat ng Diyos. Meron na ako mga ipinapanalangin ng mga miyembro na sinasabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ang miyembrong ito na mag-umigi ang buhay. Let's avoid all appearance of evil. Alam mo nang masama, iwasan mo na. Ano mga pangalan, Earl, ng mga sa Mobile Legend? Mga karakter? Share mo nga sa akin. Sige, tinatanong kita eh. Lakasan mo. Sige. Oh, tinatanong, mayroon ba akong sinabing particular? Sige. Send mo sa akin mamaya, pag-aaralan ko yan. O yan, matigas ang ulo ninyo. Ano itsura ng mga karakter? Anghel ang itsura? O kaya nga, ano nga itsura? Mukhang anghel o mukhang demonyo? Hindi nga. Sagutin mo muna ako. Hindi ka sumasagot ng totoo. May mukhang demonyo. Mas marami mukhang demonyo. Mahirap to kausap si Earl? Ha? Hindi, ikaw nga naglalaro ka eh. Alin ang mas maraming mukhang demonyo o mukhang anghel? Ano? Oh. Naglalaro demonyo. Ang mga magulang. Kayo na mismo ang mamuno. Tapos nagtataka tayo, ba't mga anak natin matitigas ang ulo? Matigas talaga ulo mga naglalaro niyan. Ayaw magpa-istorbo ng mga yan. Tama, Earl? Nagdadabog kayo pag kayo sinaway. Itigil na ho natin yan. "15 years ago, nilabanan ko ang Dota. Patingin nga ng cellphone nyo. Patingin nga ng mga cellphone ninyo. Kung mayroon kayo dito mga kuhan, ano? Oh, patingin ng cellphone mo, Brad. Ha? Kana. Tingnan ko. Huwag niyong buburahin. Gusto ko makita ang mga icon. Tingnan ko. O, Lucky, patingin ng cellphone. Luis, patingin ng cellphone. Halika. Asan dito ang Mobile Legend? Anong lalaro mo? Bira. Patay ba ito? Patay naman eh. Kanino to? Naka-Mobile Legend ka ba? Anong laro mo? Okay. O, kung Barbie ang laruin nyo, okay pa. O, ano to? O, saan dito? O, saan? Pinapasok mo lang. Ano ka naglalaro? Ay mo, sinusumbong ka na, dalawa daw kayo na MM. Katabi nyo ako? Bira kayo. Ito, ano to? Hindi ka na naglalaro. Very good. Okay. Ito, kanino to? Ba't may Koreana dito? Girlfriend mo ba to? Oh. Okay. Sige. Call of Duty, nilalaro ko rin dati yan. Barilan yan, di ba?
Ikaw, Jillian, ano nilalaro mo? ML? Okay. Let's all stand. Mag-pray na po tayo. Luis, aatasan kita ha. Consultant kita. I-update mo ako sa lahat ng mga nangyayari sa mga nagpapagulo sa isip ng mga kabataan. Palagay ko, mayroon na mas matindi pa sa ML ngayon, ano? Ako kasi dati, kuwan lang eh. Family computer lang nilalaro ko eh. Okay, let's pray. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na una sa lahat, ako bilang pastor, magampanan ko ang aking tungkulin sa church at ang mga miyembro maging maayos din po ang pagtupad sa tungkulin sa kanilang pastor at kaming lahat ay maglingkuran, hanapin namin ang kapayapaan, lagi kaming manalangin, maging masayahin, lumayo kami sa mga lahat ng masama, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po ang church. Akin pong ipinagtatagubilin ang lahat sa inyo. Patuloy niyo pong tulungan na maging maayos ang iglesia. In Jesus' name. Amen. Sino bang